Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin ito pong napakagaling na senador mga katambay na napakalinis po. Napakalinis po, lalo-lalo po sa paghawak ng pera ng taong bayan ang mga senador. Lalo-lalo po yata ito si Senator Gatchalian mga tambay, si Sherwin Gatchalian ay plano na nilang alisin ang confidential fund ng Office of the Vice President mga kababayan. Sa totoo lang, ilang taon na pong hindi kumukuha ng confidential fund ang Vice President. Hindi po ba? Since 2023, 2024, 2025, at 2026 po mga tambay. At komentuhan natin yan mga tambay. Pakinggan po muna natin ang balita at saka po natin komentuhan. Ito po. Confidential funds ang pinaka-contentious o nagdudulot ng argumento o kontrobersiya sa pondo ng Office of the Vice President. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, sa gitna ng nalalapit na deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Aniya, simula pa ng 2025 budget ay tinanggal na ito sa pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, basic o mga talagang kailangan na lang sa operasyon ng pangalawang Pangulo ang ibinigay na budget para sa OVP. Kaya para kay Senador Gatchalian, mas madali na itong resolbahin para sa 2026 budget. So as long as wala nang contentious items on which is the confidential funds, feasible naman yung budget ng OVP. Bukod sa OVP, sinabi ng senador na magiging lubhang mahigpit na rin ang Committee on Finance pagdating sa confidential funds ng anumang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang maiwasan ang mga issue o kwestiyon ng irregularidad sa panukalang pondo. That's another budget principle that we will be adhering to in the Committee on Finance. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them, enforcement agencies, intelligence agencies, so hindi na free for all yung confidential funds. Inaasahan ng komite na ilalabas na rin ng palasyo ang proposed 2026 national budget ngayong buwan ng Agosto. Asher Kadapan Jr. Yan po mga tambay. Talagang puro confidential fund ng Vice President ang talagang lagi po nilang nakikita. Pero yung mga confidential fund po ng pinakamalaki po na humahawak ng confidential intel fund, mga tambay, hindi bababa sa 4.4 billion pesos, ay wala po sila nakikitang problema dyan. At napakarami pong ahensyang humahawak ng confidential fund. Hindi po ba? Pati nga po mayor, pati gobernador, may confidential fund. Paano kaya ang mga congressman at senador? Ang Senate President kaya? Ang House Speaker yata? May mga confidential fund din kaya? Kung talagang gusto mong mawala ng korupsyon na sinasabi mo, dahil ang Vice President, mismo ang COA na nagsasabi. Kaya lang pinupolitika po nila, ayaw po nilang maniwala sa COA. Ganyan po katindi ang mga politiko po natin nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas. Dahil ayaw na po nilang mawala sa kapangyarihan. Yung totoo po sa bansa natin, ang mga magnanakaw umano na mga politiko, siya pa yung nagpapakatuwid, nagpapakabuti sa mata ng mga media. Nagpapakabuti po sa mata ng mainstream media. Itong mga politiko na halos karamihan po, majority magnanakaw umano. Hindi po ba? Nakapagtataka po mga kabayan. Dinadala po sa confidential fund ng Vice President. Wala na ba kayong maibato sa Vice President? Wala na po ba kayong maibato? Puro issue na lang ang confidential fund ang inaatupag nyo. Napakalalaking korupsyon. Senator Sherwin Gatchalian, isang damukal po ang korupsyon sa ating bansa ngayon, 3 taon po. Wala kayong nakikita na korupsyon maliban sa puro confidential fund. Wala po ba kayong mata? Puro po ba kayo bulag sa korupsyon ngayon? Nagtatanong lang po si Kamanong. At syempre,
pagka talaga yung sinasabi nga po natin madalas, mga kababayan, pag naghanap ka kasi ng korupsyon at maititipid daw ng bansa, mga kababayan, hindi lang yung confidential fund na yan, wag mo nang bigyan lahat ng confidential fund yan. Nanakawin po rin nila yan umano. Kahit po yan, lalong-lalo kung nasa dugo na nila. Kung nasa dugo na po nila yung pagiging magnanakaw nila umano. Kahit hindi mo bigyan ng confidential yung sinasabi mo, nalilimitahan mo na lang yung bibigyan mo ng confidential fund na mga ahensya ng gobyerno. Nanakawin pa rin po nila yan yung sinasabing maititipid. Di po ba? Kasi nasa laman at dugo na po nila ang pagiging magnanakaw umano. Yung mga politiko magnanakaw, Hindi naman siguro lahat ng politiko yung magnanakaw. Hindi po ba? meron pa po tayong mga politiko na kahit papaano mabibilang mo sa mga daliri mo ang hindi gahaman at hindi swapang at ganid at magnanakaw sa pera ng bayan. Meron pa naman, mangilan-ngilan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian, hiyang-hiya naman kami sa iyo, Senator. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Lalong-lalo po kayo. Parang galing-galing nyo dahil kayo po ang Secretary ng Finance. Di ba? Sa Senate. Siya po ang may hawak yata ng Senate sa Finance lalong-lalo po sa budgeting. Kasama po siya dyan. Si Sherwin Gatchalian. Lilimitahan na nila sa budget kasi gagawa na naman sila ng budget. Di po ba? Siyempre, kailangan po nila ng malaking budget baka doon umano sa mga extraordinary na naman nila. Sanay na sanay po sila sa mga singit-singit, mga dagdag-dagdag, mga extraordinary. Hindi po ba? At kung totoo po mga kabayan, yung sinasabi nga po ni Senator Sherwin Gatchalian, dahil nagiging issue yan, yung korupsyon, sinasabi sa confidential fund, mas marami po tayong maititipid mga kababayan. Mas marami po tayong maititipid, lalong-lalo po sa mga senador. Kasi ito, legislative po ito At lalong-lalo po sa congressman at yung representative po natin, mga congressman, sa House of Representative, 300 plus po yan. 300 plus, mga kabayan. 300 plus ang ating mga congressman at 24 na senador. Napakarami pong pera ang hinahawakan po niya. Namumorsyento pa yan. Kumikita pa po ng malaki yan. Kung gusto mo makatipid ng pera na napakalaki, hindi ang Office of the Vice President, diyan ka makakakuha ng malaking ikatitipid at issue ng korupsyon na sinasabi nyo. Na issue ng korupsyon ng confidential fund ng Vice President. Katarantaduhan po yan, mga kababayan. Di ba? Kung talagang gusto mo na talagang makakuha at makatipid at hindi na makapangurap ang mga politiko, huwag pong bigyan ng budget ang mga politiko, lalong-lalo po ang mga congressman at mga senador. Kasi gumagawa lang po ng batas yan. Nagbabalangkas ng batas. Gumagawa ng budgeting ayon sa kanila. Di po ba? Bakit mo bibigyan ng isang damukal na pera yan? Ang trabaho lang nila ay mag-budgeting, gumawa ng batas, magbalangkas ng batas. Di po ba dapat yan swelduhan lang? Parang manggagawa lang, swelduhan? Bibigyan mo lang ng mga allowance? Extra allowance lang ibibigay dyan? Napakaraming pera po ang maititipid natin at pwede pa nating ipagawa ng mga proyekto ng gobyerno. Makapagpapagawa pa tayo ng maraming ospital, maraming eskwelahan, maraming karsada, maraming tulay. Pag hindi na po natin binigyan ng pondo ang mga senador at mga congressman.
Trilyon. Trilyon po taon-taon ang maititipid natin, mga kabayan. Real talk. Totoo po yan. Kasi po, napakarami pong pinagkakakitaan ng mga senador at congressman. Katulad po ng tinatawag nilang countrywide development fund. Meron po silang mga extra-extra dyan. At meron pa silang special purpose fund. Special yan sa mga congressman at senador. Meron pa silang congressional initiative allowance. Special din yan. At meron pa silang, ito po yung matindi nila, na binabago lang nila ang pangalan. Itong Priority Development Assistance Fund. Priority yan na tinatawag na PDAP. At bawat congressman ay hindi bababa sa 70 million. 70 million bawat isang congressman, hindi bababa. 300 plus po yan. 70 million. Gaano karaming pera po may titipid ng mga Pilipino? Huwag nang bigyan ng pera yan. Sweldo na lang. At ang mga senador na nagmamagaling na katulad ni Senator Sherwin Gatchalian ay hindi po bababa sa loob lang na isang taon. Sila ay 200 million each bawat isa. Hindi daw po bababa. Makakakuha sila umano 200 million bawat isa. Gaano po karami yan? Bilyon-bilyon po ang maititipid ng mga Pilipino pag hindi mo na po binigyan na mga extraordinary ang mga senador na nagmamalinis, na parang hindi ko nangungurakot sa ating bansa. Hindi po ba? Mga congressman, kaya nga nagpapakamatay sila. Pabalik-balik para maging senador, para maging congressman, maging party list. Dahil po sa pakinabang, yung sinasabing sila'y gagawa ng batas, magbabalangkas ng batas, gagawa ng budget ng ating bansa. Pero, mas malaki ang napupunta sa kanilang budget, umano, kaysa sa napapagawa sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Hindi po ba? Ngayon, ipopolitikan nyo ang confidential fund ng Vice President? Hindi po ba? Isang opisina, Office of the Vice President, na mismo ang COA ay nagpapatotoo na maayos humawak ng pondo ang Office of the Vice President. Kaya nga nagkakandaleche-leche ang impeachment dahil hindi nga totoo. Kaya nga nagkakapalpak-palpak. Hindi na nasusunod ang konstitusyon sa ginagawa po nilang pamumulitika. Kaya nga nagkakapalpak-palpak sila di ba? Kaya yan lang po masasabi natin kay Senator Sherwin Gatchalian. Kung talagang gusto nyo na talagang limitahan at makabawas sa sinasabi nyo na issue ng korupsyon sa ating bansa, unahin pong tanggalin lahat ng pakinabang ng mga senador. Pera na hindi naman kailangan ng mga senador dahil gumagawa lang po sila ng batas. Nagbabalangkas lang sila ng batas. Gumagawa ng batas. Di ba? Gumagawa ng budgeting. Yan lang ang matindi nilang trabaho dyan. Bakit kailangan mo ng 200 million a year? Sweldo lang ang kailangan ninyo. Malalaki na po sweldo nyo. Di po ba? Hindi na po bababa sa 300 plus thousand every month. Di po ba? Hindi na bababa. Pataas. Mga congressman, hindi bababa sa 200,000 plus per month. Hindi po ba? Baka tumaas pa dahil may mga bonuses pa yan. May mga allowance pa yan. May mga travel fund pa yan. Extraordinary. Di po ba? Meron na kayong mga extraordinary. Meron na kayong travel fund. May mga allowances. Tapos, magkakaroon pa kayo ng isang damukan na special fund. Hindi po ba, Sherwin Gatchalian,
Mas matutuwa ang mga Pilipino pag tinanggal na lahat. Hindi naman po parte ng trabaho ninyo na humawak ng isang damokal na pera, 200 million umano. Samantalang inahabol nyo sa Vice President, 125 million. Pero yung hinahawakan nyo, hindi bababa sa 200 million umano. Unbelievable. At marami pang mga komisyon. Nangungumisyon pa raw. Di po ba? Sa tagal at haba ng panahon, dekada na. Kaya nga nagsisiyaman ng mga senador, nagsisiyaman ng mga congressman umano dahil sa ganitong panukala, sa ganitong sistema na paghawak ng pera na laging pumapabor sa kanila umano. Di po ba? Ibang klase po kayo. Hinahanapan nyo ng uling ang Vice President. Samantalang ang inyong mga pagmumuka ay punong-puno ng uling umano. Lalong-lalo sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Hinahanapan mo ng dumi ang Vice President. Samantalang kayo dugyot na dugyot umano. Punong-puno na ng uling at dungis ang mga pagmumukha nyo umano. Lalong-lalo sa pera ng taong bayan. Di po ba? Gaano karami? 200 million umano. Taon-taon. Wala pa yung mga extraordinary. Kung tatanggalin yan. Kung tatanggalin sa budget yan. Mga congressman, hindi bababa sa 70 million bawat isa. Kung tatanggalin yan taon-taon. Gaano karaming pera? Di po ba? At kung sinasabi nyo kailangan ng Kongreso na i-maintain o di sa kalalagyan ng budget ang maintenance ng Kamara at Senado. Pero hindi na kailangan humawak pa kayo mga congressman at senador na mga extra 70 million umano at 200 million umano. Di po ba? Tanggalin! Sweldo na lang. Dahil kaming pangkaraniwang manggagawa, sweldo lang ang nakukuha namin. Samantalang kayo, may bonus pa, 200 million. Trabahante lang namin kayo. Trabahante lang kayo ng taong bayan, pero may bonus pa kayong 200 million. May bonus pa kayong 70 million. Pambihira kayo. Tapos ngayon, nagmamalinis kayo mga politiko. Nagmamalinis ang mga senador na kailangan lang sa Vice President. At yung sinasabing ngayon ay limitahan na lang ang bibigyan ng confidential fund. Hindi po ba dapat unang limitahan na bigyan ng pera na mga extraordinary ay ang mga senador at congressman na wala naman pong pakinabang umano? Gagawa ka lang ng batas. Isang damokal na batas sa ating bansa. Dahil karamihan naman ng mga politiko hindi sumusunod sa batas, umano. Pero gawa pa tayo ng gawa ng batas. Isang damukal na batas, hindi naman nasusunod, umano. Hindi po ba? Kaya nga po naglalakihan ng karamihan ng tiyan dyan. Nakaupo. Di po ba? Pero grabe. Di ba? Yan ang dapat questionin ng taong bayan. Hindi ang pondo ng Vice President ang questionin. Mas maraming anomalya ang institusyon ng Kongreso at Senado pagdating sa kaperahan ng mga Pilipino. Pagdating sa pera ng taong bayan, mas maraming anomalya, issue ng korupsyon. Hindi po ba? Lalong-lalo na po. Saradong-sarado ang kanilang mga libro. Sa mahabang panahon, napakahirap nilang i-audit. Liquidation by certification lang yata meron sila na ibibigay sa COA. Bakit kaya? Itong mga congressman at senador, napaka-special! Pero napakahusay, bumatikos! Lalong-lalo na pagka sinasabi sa korupsyon. Pero yung mga pagmumukha nila, makikita mo ang mga numero ng pera sa pagmumukha nila, umano. Puro numero ng pera, umano. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Senator
Gatchalian, maniniwala kami na kayo po nilalabanan nyo umano at nangihinayang kayo sa pera ng taong bayan. Nangihinayang kayo sa mga confidential fund na sa tingin nyo ay nakukurap at nagiging issue ng taong bayan. Di po ba? Yung sa inyong malaking issue. Di po ba? Mas hinahanap namin ang mga nakasaradong libro ninyo. Yung sa Office of the Vice President, bukas na bukas ang kanyang libro sa COA. Yung sa inyo po, wala po kaming kaalam-alam, wala po kaming kabali-balita sa mga libro ninyo. Nasaan ang mga resibo na hinahawakan yung pera, pati mga komisyon nyo umano? Nasaan ang mga resibo niyan? Wala kami nababalitaan. Wala po kami nababalitaan sa COA na si Senator Sherwin Gatchalian ay punong-puno ng resibo. Ino-audit ng COA. Punong-puno ng resibo. Talatalaksan na resibo ang binibigay sa COA. Malinis ang paggamit ng kanyang hinahawakang pera ng taong bayan. Wala po kaming nababalitaan na ganyan ang mga senador at congressman. Hindi po ba? Mali po ba si Kamanong? Batikusin nyo si Kamanong. Kung mali si Kamanong, kayo po mga bayan, ano po? Mas gugustuhin nyo po ba na nakasarado ang libro ng mga senador at congressman? Humahawak ng daan-daang milyon? Ang mga senador, 200 million daw. Na wala po tayong nababalitaan kung paano nila ginagastos yan sa loob ng isang taon. Ganon din po ang inahawakan ng mga congressman. Gugustuhin ba natin mga Pilipino? Pagkakatiwalaan po ba natin ang mga magnanakaw na ito, mano? Taon-taon pong nilulustay at ninanakaw ang pera ng taong bayan. Magsasalita lang sila na hindi sila korap. At maghahanap sila ng kapwa nila politiko na yun ang korap. Maniniwala na tayo sa kanilang ganon. Mga kababayan, yung lagi ko nga po sinasabi mga kababayan, kung ang kulog at kidlat lang ay magpaparusa sa mga sinungaling ng mga politiko, sa mga magnanakaw na politiko sa ating bansa, kung magpaparusa lang ang kulog at kidlat, mabibilang mo na lang sa mga daliri natin ang matitirang mga politiko riyan. Baka kauna-unahan tamaan pa umano ang presidente at ang House Speaker at ang Senate President. Baka sila pa unang tamaan umano, mga kababayan. Hindi po ba? Yan po ang komento natin kay Senator Sherwin Gatchalian. Bago po kayo maghanap ng maititipid ng bansa, lalong-lalo sa sinasabi niyong issue ng korupsyon, ng confidential fund, mas malaki pong korupsyon ang maititipid at mababawas ang korupsyon sa aming bansa. Sa ating bansa, ang pondo ninyo, wag na kayong bigyan ng pondo. Bawat isa sa inyo. Sweldo na lang. Dahil wala naman po kami nakikitang mga trabaho ninyo. Ano po ba ang binigay nyo kaluagan sa mga Pilipino? Nabigyan nyo na ba ng solusyon? Napagtulong-tulungan nyo na ba? Nasolusyonan ang problema ng Pilipino, kahirapan? Napakataas na bilihin? Napakataas na bayarin namin? Kakulangan sa trabaho? Laganap na krimen? Laganap na pulburon? Nandiyan pa makakaliwa? At naghaharing oligarkiya sa ating bansa? Meron po ba kayo nagawa? Ang tanging nakita lang namin kung paano po kayo yumayaman at nagiging hari sa aming bansa dahil sa inyong kayamanan. Umano. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayan makabayan. Thank you po. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po, sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At sa mga shoutout po, sa mga binagbibigay po ng biyaya, shoutout po sa inyo. Gay at Siena, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog,
Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Reyes, solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Ma'am LV at si Sir Manny ng Miami, Florida, at siyempre po si Eric Hershaw ng Canada. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo at siyempre po lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At siyempre po yung panalangin at dalangin po natin mga kabayan, sama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte. Siyempre po lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na masyado po siyang pinulitika. Talagang ipinatapon pa sa dahig, kidnapping pa ang ginawa. Isama po natin mga tambay na sana po mapaglabanan ng ating dating Pangulong Duterte ang pasakit at pahirap ng binagoongang Pilipinas, mga kabayan. Sana po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat din po tayo, dasal-dasal din po na tayo po'y maingatan. Sa muli po, paalam po. Bye-bye!